Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi, Pastor Derek. Ay, magandang gabi po, Pastor Emil. Okay. Magandang gabi po muli sa ating mga nakasubaybay. Mayroon po tayong special na pagtalakay ngayon sa live. Oo, tayo po ay muling nag-live, no? Instead na once a week. Magla-live po tayo ngayon. Second time na po ito. Ngayong week. Dahil may mga crucial po na issue na dapat nating linawin, talakayin, upang yung pong mga sumusubaybay sa ating pagtalakay sa Infanta Ministerial Association or AIM, no? Alliance of Infanta Ministers na pinagtanggol po nila. Gumawa po sila ng isang Facebook page noon lang 6, kailan lang. Dati wala silang Facebook page pero gumawa sila dahil hindi naman natin sila pinapakailanmanan. Wala naman tayong nababanggit na mga anumang negatibong bagay tungkol po dyan sa Alliance of Infanta Ministers. Ay nagulat tayo, gumawa po silang bigla ng isang FB page at tayo po ay tinuligsa, no? At tayo daw ay nangingialam doon sa issue ng isang church dyan, doon sa Jesus the Light, na walang katotohanan, no? Dahil hindi po tayo nangialam. Tayo po ay hininga ng tulong. Tama po. Dahil po tayo po, actually, ako po ay kasama dyan nung itinatatag pa yan. Wala naman sila dyan, kaya hindi nila alam. Hindi ko rin naman sila kilala, hindi din naman nila ako kilala. Kaya yung mga sinasabi ko daw po ay hindi totoo. Well, in fact, ako po ang gumawa ng mission and vision yan. During the time na yan po ipaparegister sa SEC. At ako po ay from 2009 hanggang 2023, ay personal po ako na mini-message nung leader dyan. At humihingi po minsan ng tulong para kung ano yung ituturo niya. At itong lately lang ay noong 2023 ay humingi sa atin ng tulong pinansyal para po doon sa kanila pong ministry doon po sa Bongliw. So ako po ay hindi lang po dayo. Ako po ay native na taga dyan sa Infanta at ako po ay native din po na member dyan. Hindi po ibig sabihin, wala na ako, nawala na po ang aking membership. Kahit po yung pong aking membership ay bilang associate, dahil hindi na po ako full-time dyan, ako po'y member pa rin, ayon po sa bylaws noong church na yan. Dahil yan po ay nakaregister sa SEC. At ang membership ay hindi defined, no? Basta po dumalo ay member na. Kaya po dun sa definition na yan, wala pong pwedeng sabihin na hindi ako member. Dahil wala naman pong defined diyan sa bylaws na yan at nasa akin po ang bylaws na ang isang tao ay mawawala ang membership pag hindi dumalo lang. Hindi po ganoon. Kaya po, hindi po ako ang nangialam dyan. Ayon po sa sinasabi ng Alliance of Infanta Ministers, hindi po ako nangialam, hindi ko po ginagamit yung mga miyembro dyan. Well, in fact po, ako po ang pinuntahan, ako po ang hilingan ng tulong, ako po yung nag-extend ng tulong dahil po mga dati kong kasama yan. Yung pong mga nagsasabi na mga na wala namang alam dyan sa history ng church na yan, hindi po kayo objective. At saka hindi ko naman po kayo ang tinutuligsa, kundi yung pong Wilbert Butchal. Bakit bigla na lamang po kayong lumalabas ngayon? At may pinapirma pa yata sila, Pastor Derek, no? Na hindi naman po pala naintindihan ng pumirma. At ang sabi daw nung papirmahin siya ay may Bible study. Meron siyang gawain na pupuntahan, nagmamadali siya. Ang sabi sa kanya, ay ayaw siya na yung Medida? Hindi. Pidida. No? Bong Pidida na in-appoint ng Wilbert Butchal. Kaya sabihin ninyo ang sinasabi niyo hindi kayo alagad ni Wilbert Butchal.
Patunayan ninyo. Patunayan niyo yung Bong Pidida na yan nga inappoint ni Belbert Butchal na leader diyan sa Infanta. At siya nga yung kasama sana sa meeting nitong mga grupo na nagpatalsik doon sa kalahati ng miyembro na kasama silang may-ari dahil yan pong Infanta na yan na Jesus the Light ay mayroon pong titulong nakapangalan sa lahat. Kaya po lahat ng miyembro ay may-ari niyan. Kaya po legal yung aming pakikipaglaban. Nalinisin niyang iglesyang iyan sa maling katuruan at ibalik ang tamang katuruan. Sila rin po ang unang nagpadlak. Sabihin nila, hindi ipinadlak. Kanila rin pong inamin na nung pong si Pastor Derek ay magpunta roon, ay hindi po nakapasok dyan. Sa labas kami. Sa labas sila nag-church. Kahit na nakikiamot lang sila sa property dahil sila kapwa may-ari niyan. Hindi niyo po pwedeng pagbawalan sa batas yan na sila makigamit dahil yan po yung nakapangalan sa lahat ng miyembro ng Jesus the Light. Korporasyon po yan. Opo. Kaya po illegal lahat yung pinaggagawa ninyo ayon sa batas. Hindi po tama. Kung hindi ka naman tunay na Kristiyano, kaya mong gawin yun. Pero kung Kristiyano ka naman, bakit mo naman ipagtatabo yan ang dati mong kasamang miyembro, ng iyong pareho kayong miyembro. Tapos ang iyong sasabihin kasi kusa kayong umalis, hindi na kayo pwedeng bumalik. So pagkapal ako'y lumabas sa bahay ng kusa, bahay ko, hindi na pala ako pwedeng papasukin ng mga tao sa loob dahil ako'y pusang lumabas. Abay, hindi po ganoon. Pamilya po yan eh. Yung may-ari niyan ay pamilya ng Jesus the Light. Kaya lang, nasisira na po ang pangalan, pati ng Panginoong Jesucristo dahil sa ginagawa ninyo. Dahil kami nagre-react lang sa ginawa ninyo. 1 year na pala kayong hindi nagpapapasok. O 1 year nang hindi ninyo pinapayagan na mag-worship dyan at gumamit ng church yan, mga dating yung kasamahan. Kapag may-ari yan, yan po'y may-ari din. Dahil yan pong iglesyang yan ay hindi may-ari, ng church na yan ay hindi lang isang may-ari. Hindi pag-aari. Dahil po sa maling katuruan, kayo po ay pinagtatanggol nyo yung inyong maling katuruang natanggap. Bagong-bago lang dyan sa Quezon. Saka po, Pastor Ramil, sabi nila, aligasyon lang ito. Na hindi totoo na yung paratang daw na yung kanilang pinangangaral na galing sa isip yung tinanggap nila pong teaching ay hindi daw ito mali. Ngayon, ang burden of proof po ay nasa kanila, nasa inyo. Kasi kami, tayo po, Pastor Ramil, ay nilatag natin yung refutation at tinignan natin yung mga proof texting nilang ginagawa ay na nakalagay doon sa lesson, sa manual. Nakikita naman nila. Ngayon, nirepute po natin, ay kayo po ang nasa inyo po ang burden of ngayon? Proof. Na hindi kayo kulto. Pabulaanin ninyo ngayon na hindi po kulto. Dapat po kayo magdaos din ng poro na ganito. Then yung pong turo ni Butchal, ipagtanggol niyo at sabihin nyo, ito'y biblical. Unless gawin nyo po iyan, ay walang maniniwala po sa inyo na hindi ninyo, na sinasabi ninyo, ang hindi ninyo tinuturing yan na isang maling doktrina. Tama po, Pastor. So yan po'y patunayan nyo muna. Kami po'y nagpapatunay, gamit po ang mismo pong manual ni Belbert Butchal. Ito po ang papakita namin ay hindi po amin. Ito po yung mismong kay Pastor Wilbert Butchal, kung pastor man siya. Apostol daw eh. Apostol po. Apostol Wilbert Butchal. Sige, Pastor Derek, talakayin natin muli kung ano yung itinuturo at ipakita natin mismo yung manual niya. Yung first page ata niya, na yung apostolic, may first page ata yan. Tungkol po ito sa Open Heaven. Pero bago po tayo dumako dyan, Pastor, gusto ko munang pag-usapan natin ano pa talaga yung definition ng biblical na definition po ng grace, ano? Kasi dito sa manual niya, mayroon pong sariling definition siya na tama naman yung pag-quote niya ng verse, Pastor, pero may nakalagay na merited, unmerited favor. Kaya lang sa bandang huli, makikita mo po na na-hijack yung meaning. Pero ano po baga talaga ang meaning? In biblically speaking, at ito rin yung pinangahawakan pong definition ng evangelical. Ano po? Tingnan po natin, Pastor. Okay, tingnan natin yung kanyang meaning. Yan. Noong grace. Medyo malabo pala, no? Okay, pakibasa mo dyan. Ano ang meaning niya? Dito yan, Pastor. Tingnan natin. Hindi mababasa, Brother Arjen.
Hindi na siya abot ng definition. Pero nandito po yan sa akin, malawak ang definition ng grace, Pastor, no po. Pero dito, sabi ito ni John MacArthur, one of the best known definition of grace is only 3 words. God's unmerited favor. Tama naman, unmerited favor. At yung sinabi po ni W. Tozer, grace is the good pleasure of God that inclines Him to bestow benefits on the undeserving. Sabi po ni Louis Berkop, it is more to the point, grace is the unmerited operation of God in the heart of man, affected through the agency of the Holy Spirit. So, grace is not merely unmerited favor, it is favor bestowed on sinners who deserve wrath. Showing kindness to strangers is unmerited favor. Doing good to one's enemies is more the spirit of grace. Kasi sa kanila po, Pastor, parang kung matatandaan po ninyo yung isa sa ibinigyan po natin ng komentaryo, yung video mismo po niya sa kanyang preaching, ang kanyang pagkasabi po doon ay yung grace ay diniposito sa man of God. At emphatically, siya po yung tinutukoy niya doon. Ano po, Pastor? Yung sarili niya. At yun ay hindi magkakaroon po ng grace yung ibang member kung hindi magsusunod sa kanya, magsasubmit sa kanya. Kaya nakadeposito po sa kanya yung grace. So, basically, ang meaning niya ng grace ay power. Yan, power po ang Ginagamit din yung salitang unmerited favor, pero sa huli, yung unmerited favor pala na yun ay power. Power to fulfill the destiny of God for you. Kumbaga, what God wants you to become, yun yung grace, yung power na maging ganun ka. So, definitely, hindi yan ang meaning ng grace, no? Ang meaning ng grace ay about salvation. So, it's all about salvation. Lahat ng Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved. So, basically, ang meaning ng grace sa konteksto ng evangelical understanding of the word grace ay yung salvation ng tao, yung kapatawaran, yung lahat ng mga kasamang biyaya ng kaligtasan. Kapag ikaw ay naligtas, natural, ikaw ay pinatawad, ikaw ay hinirang ng Diyos, ikaw ay itinalaga, ikaw ay luluwalhatiin, so ikaw ay inampon sa pamilya ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos na spiritual, hindi power. Walang power na ibinigay sa atin ng Diyos. Isang power ang ibinigay sa atin ng Diyos. Power to be holy. To be holy. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ating kapangyarihan yon. So the Holy Spirit is in us so that we can be holy. Opo. Upang tayo ay maging banal. Hanggang sa huli, tayo ay pabanal ng pabanal, no? Yung ongoing sanctification, yun yung power na nasa atin. Hindi ito yung power na makakonect, no? At makapagbigay ng grace. Hindi tayo nagbibigay ng grace, Diyos lang. Hindi tayo rin ang nag-disseminate ng Holy Spirit. Sa katuroan kasi ni Wilbert Butchal, ni Apostle Wilbert Butchal, siya na yung magbibigay ng banal na Espiritu. So pagka nilehans niya, pinag-pray niya, automatic ang banal na Espiritu susunod sa kanya. At yun ay sasapi o mananahan sa mga taong kanyang ipinanalangin. Automatic. Na parang ang banal na Espiritu, sabi nga nung isang nag-comment, ay ayuda lang na ipinamimigay. Ganon kababaw yung kanyang pananaw sa banal na Espiritu na pwedeng ipamigay sa kung kailan niya gusto at kung kanino niya gustong ibigay. Dahil nga siya ay may power. Yun ang power. Na ma-fulfill yung destiny ng Diyos na binigay sa isang tao. At yung destiny sa kanya, maging apostol. Para mamahagi ng biyaya at pagka hindi ka konektado sa kanya, hindi ka pwedeng mag-enjoy ng grace na yon ng Diyos. Hindi mo ma-access yung grace ng Diyos na nakadeposito sa kanya. Kumbaga siya ang bangko ng Diyos, bibidrohin ninyo ang grasya ng Diyos kay Butchal. At si Butchal naman, ang bibigyan ng Diyos ng interest. Kaya dapat po, hanapin yung man of God eh. Hanapin mo. Hanapin yun, yung
kung sino ang sumusunod sa move ng Diyos. At bihira daw yun. Very rare daw. Breed. Rare breed ang katulad niya. Rare breed. So, tingnan natin kung ano yung mga katuruan niya. Ito po'y buhat po sa kanyang libro na Building Strong Apostolic Base. Parang, opo. Sa student manual po, makikita natin dito, ano. Yan. Pastor, gusto ko pong ano ba talaga itong ibig niya sabihin patungkol po dito sa open heaven? Mayroon siyang lesson dito sa kanyang manual ito, sa School of Church Builders. What is open heaven? Actually, ang ginamit po niya, Pastor, dito na text. Anong page yan? Ay, hindi po yung Pastor, ito lang po. Sa manual, sa student mo. Dito wala. Sa kanya to. Sa apostolic po yan, mamaya. Okay. Ito po ay ginamit niya Matthew chapter 3 verse 13, no? Proof text dito. Basahin po natin, Pastor, yung basahin ko po yung sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 17. Okay. Para ano ba talaga, makita natin kung ano ba talaga ang context nito. Then Jesus arrived from Galilee at the Jordan, coming to John to be baptized by him. But John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and do you come to me? But Jesus answering said to him, permit it at this time, for in this way it is fitting for all of us to fulfill all righteousness. Then he permitted him. After being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lightning on him. And behold, a voice out of heaven said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Matthew 3, verse 13 hanggang 17. At ito po yung pinagkunan po niya, Pastor, ng idea ng patungkol sa open heaven. At ganito po yung kanyang sinasabi dito. What is open heaven? Dalawa po yung quote dito. Una kay Jonathan David. Yan, Jonathan David pala yan. Yung discipler niya na taga Malaysia. Kaya mababasa po ninyo yan dyan sa screen at babasahin ko rin po. Sabi ni Jonathan David, an open heaven is a result of God's favor in the minister's life. It is not something he searched for. It is because of his intimate walk with God. It is the seal of God's approval because of his explicit obedience. No? Ito naman po yung kay Butchal. Open heaven is a state or condition in a life of minister where heavenly provisions are given so that he will be empowered by the Holy Spirit, hear the voice of God, assisted by the ministry of angels, and receive God's sustaining grace to finish his assignment on earth. Ang napansin ko lang po dito, Pastor, yung hear the voice of God. Yun daw pong minister ay kapag ka open daw yung heaven, para sa kanya, siya ay makakarinig po ng boses ng Diyos, ng tinig ng Diyos. Okay, so irony of all irony. Hindi naman itong nangyari sa Panginoong Hesus sa kanino mga apostol. Ito yung nangyari lang sa Panginoong Hesus. Kaya sinasabi nila, minister eh. Ang Panginoong Hesus hindi lang basta minister. Siya is Son of God, sa kanya lang ito naganap. Eh bakit ikaw naman, gusto mong mangyari yung nangyari sa Panginoong Hesus? Gusto mo rin bang mapako sa krus? Gusto mo rin bang, gusto mo rin bang mag-fasting ng 40 days? Gusto mo rin ba na ikaw ay lumakad sa tubig, di mo naman kaya? Mahirap po yung So gusto mo bang mapakain ng 5,000? Gawin mo rin lahat yun. Kasi kung tinuturing ninyo na kayo'y katapat ng Panginoon Kristo, dahil kinukote ninyo yung nangyari sa Kanya, na siya lang naman ang pwedeng gawa ng Diyos sama ng ganon. Kasi ito'y umpisa ng Kanyang ministeryo. At yung open heaven, ito po'y symbolic. Hindi po ito nabuksan talaga na parang sarado bang langit sa langit? Kundi ito po ay nagliwanag ang langit. Hindi po ito yung open heaven na nabuksan ang langit, dati na pong bukas sa paningin natin yan. Kundi nagliwanag, may liwanag na nakita ang mga tao. Yun po ang isang interpretation ng open heaven dyan. Hindi po yan yung parang is mystical.
No, may liwanag na sumilay sa Panginoon. Di ba nakikita mo naman sa mga figure, doon sa mga dinodrawing na nagliwanag ang langit. Tapos doon sa liwanag na yon, bumaba ang banal na Espiritu. Yun ang open heaven. Hindi yung sinasabi nila may power ka na. Di ba? At saka, dapat pabautismo din kayo kay Juan Bautista. Yan ang context, no? Sino ba itong kanilang ginagamit na larawan? Ay, ang Panginoong Jesucristo, ito ibig mo bang sabihin, ikaw ay kapantay ng Panginoong Jesucristo? Bakit? Hindi naman ito nangyari kay Apostol Pablo, Tama po. Hindi naman ito nangyari kay Pedro. Nakita ba sa Bible ba, nung sila mag-ministry na mag-umpisa, may nangyari din ba kay Pedro? Ganun po. Na ganito kay Apostol Juan, may nangyari din, na siya binaptize, biglang nag-open heaven din. Huwag niyo pong gamitin yung isang text na hindi naman kayo. Tapos gagamitin ninyo, tapos ipagpapalagay ninyo na kayo iyon. Na minister iyon, na kagaya ninyo, na mga nangihingi lagi ng ikapo. Bastusin ang Panginoong Jesucristo. Tapos ang Panginoong Jesucristo ba, kayo ba tatanggapin? Nakapantay niya? Iisa lang siya. Siya'y anak ng Diyos, siya tunay na Diyos, tunay na tao. Ikaw tao ka lang. Kaya siya binabaan ng banal na Espiritu, pinakita lang sa lahat na yun ang umpisa ng kanyang gawain. Pagkatapos ng baptism, nag-umpisa na siya na magministeryo. Pumunta muna siya sa ilang, di ba? Tama po. Tapos tinukso siya doon ng demonyo. Dapat nangyari din sa kanila yan. Punta rin sila sa disyerto. Pumunta kayo sa disyerto. Wala naman disyerto dito sa atin sa Pilipinas. O doon kayo sa may lahat. Akala ko sa Marawi po. Di ba? O kayo sa Marawi. Doon sa talagang ilang na lugar. Na wala kayong prutas na makakain. Pagkatapos patunayan mo na din ninyo na kayo'y pinaglingkuran ng anghel. Sabi dyan, pinaglingkuran. Sino daw may paglilingkuran din ng anghel? Sabi ni Butya. Ito po yun, sa context. The process po nitong manual na ito, makikita mo dito na sila ay... Sino ka ba magsilbi ng anghel? Ay, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi mo. Ang anghel ng Diyos, hindi yan magbabantay sa isang taong alagad ng kasinungalingan. Tama po. Kasi mo, ang context na gagamitin mo, yung context ng Panginoong Jesucristo. Ba't hindi yung context ng apostol ang gamitin mo kung tunay na apostol talaga? Yung apostol talaga nagaganyan. O kung yung minister ba talaga nagkakaganyan? Maghanap ka ng minister sa buong Bible na nagliwanag ang langit. Pagkatapos pinasukan ng banal na Espiritu sa kanyang kalapati at nawala at nanahan sa kanya. Magpakita kayo ng kahit sinong minister na bukod sa Panginoon Jesucristo dahil siya lang ang tanging naganap lang sa kanya yon. Sa kanya lang naganap yon. Kay Jesus Christ lang. Tapos sasabihin ninyo, kayo yon. Abi kayo kayo pala ay si Jesus Christ na din. Pantay pala kayo niya. Dahil ito ang tanong, kung kayo ba'y bautismuhan, nangyari ba sa inyo ito? Nasaan ang ebidensya ninyo? Na nung kayo bautismuhan din, dapat si Juan Bautista din nga magbautismo sa kanila eh. Kasi gusto niyong gayahin ito eh. O kahit hindi pa si Juan Bautista magbaptize sa inyo, patunayan nyo na kayo bautismuhan, nabuksan din ang langit, nagliwanag ang langit sa tapat ninyo, at pagkatapos ay dumapo sa inyo ang isang kalapati, na yun ang banal na Espiritu sa inyong kalapati, biglang naglaho at nanahan sa inyo. Tapos, dapat din marinig ninyo ang tinig ng Diyos na nagsasabi, ito ang aking apostol. Apostol pala. Diba, apostol dapat, hindi naman sila anak ng Diyos eh. Kaya pag hindi anak po, yun pa yung mga anak sa labas. Anak sa labas. Hindi, ama din nila, pero ang diablo ang kanilang ama. Dahil kasinungalingan, ang diablo ay sinungaling at ama ng kasinungalingan, binabaliktad niya lahat ang katotohanan. At ipinapalagay niyang siya yung hindi naman siya. May tinig na nanggaling sa langit, boses na nagsabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. May nangyari ba sa inyo? Ba, ipulpil ninyo yan. Sinasabi ninyo, ganyan daw ang open heaven eh. Ganyan ang minister. O nasaan? Di ba? Ginagawa niyong literal yung hindi naman sa inyo naganap, kundi sa Panginoon Jesucristo. Tapos sasabihin niyo, kayo'y kapantay din noon. Kapantay niyo na rin ang Panginoon. Kapantay niyo na rin si Moises, si Abraham. Di ba? Tama. Kasi nung Martes, ang kapantay niya, si Moses, si Abraham, dahil siya daw ay rare breed daw siya. Kapantay siya. Biruin mo, pagtataas mo sa sarili mo. Pero may tinataas mo na ikay parang si Kristo.
Baka higit pa, rare breed siya eh. Matindi itong breed na ito, di ba? Napakagaling. Napakagaling. Ewan ko kung saan ba nag-aaral yan. Saan ba nag-aaral yan? No? Siguro masarap pag-aralan kung saan ito nag-aaral na Bible College. Na-research po natin. I-research natin. No? Baka ito yung fly-by-night na mga seminar lang din ni Jonathan David eh. Opo. Dito Karamihan sa Pilipinas. So, pumunta roon sa Malaysia, nagpaturo. Tapos pagdating dito, siya na ang apostol. Maraming ang pera dyan eh. Maraming pera talaga sa pagiging apostol. Diyan yung mayaman. Sila Miles Monroe, Benny Hinn, Kenneth Copeland. Diyan sila yung mayaman. Yumaman Sa talaga pagpapanggap na sila espesyal. Siyempre ang tao, pag, grabe ito. Parang Diyos na ito eh. Pag nahawakan ko ito, pag sumunod ako dito, i-bless ako. O paano ka i-bless ng ano? Eh di, magbigay ka ng tapat ng ikapo. Dahil siya may Melchizedek. Opo. May Melchizedek anointing daw siya. Mababanggit po natin dito yan, Pastor. So, di ba mamaya, banggit na, lagi akong advance. Sige, saan pa natin? Ayun, so, Saan natin makikita? itong, siyempre, in Genesis chapter 14, verse 17 to 20. Sabi. Basahin ko muna po. In Genesis chapter 14, verse 17 hanggang 20, ganito sinasabi. Then after his return from the defeat of Chedorlaomer, and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Now he was a priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tenth of all. Ang sabi po dito ni Wilbert Butchal ay ganito. The type of honor is a divine principle that seal the connection to your God-given resource. And it will be released the consistent flow of ever-increasing blessing. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, ayun nga, yung sinasabi mo na, yung sinasabi niya dyan na sa kanyang teaching, yung Melchizedek priesthood, na sila naglingkod ng Diyos kapag kay apostol, ay mayroong direktang sa'yo, koneksyon, at kailangan ay yung title of honor ay bibigay sa kanya. Sabi talaga ipinapantay nila sa ang sarili nila kay Jesus. Kasi ito yung Panginoong Jesus na Christophany, ang Diyo ng mga Bible scholars. Si Melchizedek, hindi yan ordinaryong tao. Wala siyang ama, walang magulang. Dapat din siya, wala rin ama, walang ina rin. Kung ipapantay mo ang sarili mo kay Melchizedek, si Melchizedek is a type of Christ in the Old Testament. Wala siyang alam na may pinanggalingan siya, wala siyang pinagmulan, hindi alam kung sino ang kanyang pinagmulan. At siya yung type ni Christ bilang priest. Nagpakita lang siya doon dahil si Abraham talaga, siya ino-honor ng Diyos. Pero hindi naman si Abraham si Botchali. Tsaka pa pastoran. At lalo hindi siya si Melchizedek. Paano siya pero mo, mas mataas ka pa nga kay Abraham kung ikaw nag-bless kay Abraham. Kasi itong si Melchizedek, sinalubong si Abraham, nung si Abraham ay niransak yung kanyang mga kapamilya, yung kanyang angkan. So hinabol niya yung kanyang asawa, si Sarah, yung lahat ng kanyang mga ari-arian, tinalo niya ngayon. Kasi iniransak sila ni Chedorlaomer at mga hari na alyansa ni Chedorlaomer, na hari ng Sodoma. Tama po. Tapos sinabol nila at kanila namang natalo. Nang matalo nila, si Melchizedek sumalubong sa kanila. At nagdala ng tinapay at alak. At siya, ang sabi doon, siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At pinagpala niya si Abraham. At sinasabi, pinagpala ka Abraham ng Diyos na pinakamataas sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. At pagpalain ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at na nag-deliver sa'yo, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagligtas sa'yo sa kamay ng iyong mga kahaway. Pagkatapos, binigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 ng lahat ng kanyang
nakuha. Actually po, hindi po 10 of 10 yan eh. Hindi Yung po. tithes talaga niya. Tithes talaga ito. Pero ang katuruan niya dito, tithes of the tithes, kasi siya daw ay may Melchizedek anointing, siya daw ay special, so siya din si Jesus eh. Kasi si Melchizedek, siya si Kristo sa anyong tao. No po. Oo. Pero hindi na natili siyang si Melchizedek. Siya ay Kristopani. Pagpapahayag ni Kristo sa anyong tao doon sa lumang tipan, sa iba't ibang katauhan at anyo. Ngayon, siya daw ay binigyan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng kanyang mga nasamsam. Kaya dapat din daw si Melchizedek, si Butchal, bigyan din daw. Yun po ang context nun, ang ibig niya sabihin. Ay, hindi po siya si Melchizedek. Hindi po rin to church. Wala namang church po ngayon. Si Abraham din po ang nagbigay ng ikapo. Hindi po church. No po. Si Abraham po, solo yan. Solo siya. Siya yung nagbigay ng ikasampung bahagi ng kanyang nasamsam kay Melchizedek. Nagpapakita na napakataas ni Melchizedek. At hindi na po ito nangyari ulit. No? Wala na uling lumabas sa Melchizedek. At si Abraham hindi na ulit nag-tithes. Wala na siyang tithes dito na binigyan. Isang beses lang sa buong buhay niya na nag-tithes kay Melchizedek. Si Melchizedek na wala. Huwag mo itong gamitin ngayon. Dahil ito'y Old Testament ito. Ito ay walang kinalaman sa church. Wala itong kinalaman sa pagiging apostol. Wala itong kinalaman sa pagiging pastor. Totally walang kinalaman dahil si Abraham ang pinanggalingan ng lahi ng Israel. Siya ay patriarka. Ikaw naman hindi ka patriarka. Ihambing mo naman ang iyong sarili. Hindi naman kami patriarka. Hindi naman patriarka yung mga member ng JLI, yung mga member ng kasapi nung Alliance of Infanta Ministerial, di ba? O ministers. Hindi naman sila si Abraham para magbigay naman sa iyo na Melchizedek ka nung kanilang samsam. At wala namang gera. Wala namang gera. So, napakalayo ng konteksto ng kanyang pagtuturo, no? Nung kanyang pinagkukunan ng kanyang katuruan. Ito ang tawag dito, proof texting. Proof texting. Gagamitin lang niya itong text na ito para patunayan yung kanyang maling doktrina. Ewan ko nga ba sa mga member, ba't di nila makita ang mali? Ang linaw-linaw na hindi naman ito tungkol sa pagiging pastor. Si Melchizedek ang Panginoong Kristo sa anyong tao bilang isang saserdote. Tapos ihahambing ni Butchal ang kanyang sarili kay Melchizedek. Ay, blasphemy yan. Grabe. Inaangkin mo na ikikapantay ni Melchizedek. Hindi ka Diyos. Hindi ka rin banal. Di ba? Tinataas niya yung sarili niya eh. Kita mo, sa mga katuruan niya, laging siya. Laging siya. Siya si Melchizedek, siya si Jesus Christ, sa minister daw. Ikaw daw ay paglilingkuran ng anghel. Pero mo, sasabihin mo, pinaglilingkuran ka ng anghel, sino ka? Tsaka pastor nakita ko sa kanya, mukhang magaling pa yata siya sa mga scholars eh, ng Bible. Lahat ng scholars po ng Bible, nagkakaisa sila na Kristopani po si Melchizedek. Kaya nga. Pero siya ay kiniklaim niya na Siya yun. Kapantay niya. Kung hindi man siya, kapantay niya yun. Dahil siya ay, anong tawag doon? Rare breed. No. Napakabihira niyang lahi. No? Talagang bukod tangi siya sa lahat. So, napaka-espesyal na tao ni Butchal. Biro mo, lahat ng scholar, ng evangelical, ng evangelicalism, Kristopani yun. Sa kanya siya yun. At hindi. Nasa Old Testament na pala siya noon. Diba? Umiiral na. Iba siya. May pre-existence pa na. May pre-existing Wilbert na pala ron. Di ba? Opo. Tapos isinilang lang siya ngayon. Saan yung laman? So, di si Abraham pala, mas mataas pa siya kay Abraham. Di ba? Binigyan ni Abraham ng tithe si Melchizedek eh. Oh. Bakit ganon? Kapagtaka. No, saan ka naman siguro, maniniwala na lang dito, alam mo, yung tama. Hindi naman sa sa salita na, yung wala kang bait, wala kang sariling pag-iisip. Bakit hindi ka masuri? Maniniwala ka na lang ba sa isang basta na lang nagturo na, dapat po na, inalam nyo saan ba itong Bible school nagtapos? Tsaka, hindi niya alam ang interpretation ng napakaraming Bible scholars na siya si Christ in the flesh. tsaka, akuan po pastor, ano naman ang gagawin ng mga members na nakikinig dito? Sangayon lang ng sangayon. Opo. Yes po. Siya nga po. Siya nga po. Oo nga po. Amen. Amen po. Palakbakan pa. Hallelujah.
Praise God. Dapat kayo pong mga member, matuto kayo magsaliksik. Di ba? May Bible naman kayo. May Bible naman po sila. Tsaka marami na po ngayong resources. Opo. Kahit po mag-type ka na lang sa internet, who is Melchizedek, malalaman yun, hindi si Butchan. Oo. Pero pagka sinabi ni AI na si Butchan yan, magtaka ka na, si AI na bayaran. Di ba? Malaki ang bayad niyan. Di ba? Kasi hindi talaga siya. Kahit si Meta AI, hindi sasabihin si Butchan yan. Pero mayroon na tayong gadgets eh. Nasa kamay na natin yung cellphone natin. Ang load, murang-mura lang. Magpa-load ka ng 30 pesos. Madidiscover mo na yung si Melchizedek, hindi si Butchan. At walang sino pwedeng mag-angkin ng katangian na yan dahil Diyos yan. Yan ang Panginoon Jesucristo. Sa lahat, dami nang narinig kong katuruan. Si Butchan lang ang mayroong karapat, grabe, mayroon siyang guts na kumpara ang kanyang sarili kay Melchizedek. Na siya may anointing ni Melchizedek. Kailan ka pa nakilala ni Melchizedek? Naroon ka ba nung panahon ni Abraham? At saka, baka mamaya baka nung patapos makita ni Melchizedek si Abraham, nakasalubong niya si Butchan. Ito na. Yun. Hindi lang natin nakita. Wala lang sa Bible, hindi lang nasulat. Hindi nasulat. Hindi nasulat kasi Mali. Baka nalimutan po. Nalimutan siguro ito ni Moises. Talaga si Moises matanda na yata siya nung matanda na nung isulat ni Hindi, bata pa yun. Bata pa. Matanda na siya nung isulat yung numbers. Numbers po. So, wala pang Alzheimer. Sige, ano pa? May isa po pong sabi dito siya, mga quote niya ang gusto kong anuhin Sige, pag-usapan. mo talaga. Parang gusto mo nang maging disciple ni mag-apply na po ako. Malapit na. Magkano po ba ang application fee? May membership yan. May membership bago ka maging member niyan. Diba? So, tapos, siyempre, magtitrain ka muna, babayad ka ng mga 3-5. Kada may may first training, second training, third training. Hanggang maabot mo yung, hindi ka na toddler, magiging Thunders na. Thunders ka. Paano ba yan, Brother RJ? Baka tayong dalawa ang nag-ano nito, yung mga nagko-compile nito. Baka mamaya, wala na tayo dito. Sa compile niya, mag-convert kayo, ha? So, mamaya, meron na kayo sariling PNG, di ba? Huwag mong lagyan ng 2 A, ha? PNG. Huwag mong lagyan yung 2 A. Oo. Baka yun ang pangalan yun ng ministry. Dito po yung pangalan nun, no? Ministry ng mga TNG. Kaya tayo TNG. Kaya ko na na-realize, no? Tayo yung nag-ano ng mga TNG, ng mga nagtuturo sa mga TNG, sa mga... Yung pala yung meaning ng TNG. Yung ko nang na-realize. I-imagine ko to. Kaya pala, sige. Okay. Kidding aside, Sige. sabi po dito, sa pasakot niya, no one will open our spiritual eyes, we will not be able to discern the real motive of why we are serving God. Ang ibig po niya sabihin, Pastor, ay kailangan mayroong tao, yung man of God, na mag-open ng spiritual eyes natin. Tama po ba yun? Alam mo, ano? Alam mo na, talaga. Makukonvert ka. Talaga, minaster mo na eh. Sino yun? Sino ba yun? Ano? Sino yung mag-open ng iyong spiritual eyes? Siya yun. Biglang may nakalagay po dito eh. WRB. Ay, siya yun. Siya talaga. Kailangan hanapin mo yun. Yung magmumulat sa'yo. Yung ano yun eh. Spiritual mata. So, hindi na Holy Spirit. Hindi na po. Kasi ang pag-open to lang, ang pag-open ng spiritual eyes, ay trabaho ng Holy Spirit. So, siya na rin talaga ang Holy Spirit. Siya din si Jesus Christ. Talagang... Oneness na ito talaga. Honest. Diba sa kanya na lahat eh. Sana all. Sana all, siya na rin mag-open. Tinan mo ha,
Sabi doon sa 1 Corinthians 2:14, ang nag-o-open ng mata ng pananampalataya. Opo, 1 Corinthians 2:14. Na 1 Corinthians 2:14, hindi mo maunawa. Kasi sabi niya, para daw magbuksan ang pangunawa mo, hanapin mo yung man of God eh, Opo. na siyang mag-i-explain sa'yo. Ang problema, salungat ito dito sa 1 Corinthians 2:14. Kasi ito lang ang paraan para makaunawa ng mga bagay na spiritual. No? Pakibasa mo, 1 Corinthians 2:14. Sabi dito, the natural man does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. O yun, ito sa verse 10, balikan mo. Sino yon? Sino ang nagre-reveal sa atin ng spiritual things? Sa verse 10, but God has revealed it to us by the Spirit. O yun. So ano gahayag sa tao ng mga spiritual na bagay na kung hindi siya magkakaroon ito, ay hindi niya mauunawaan ang katuruan ng salita ng Diyos, ay ang sinusibot yan. The Spirit of God. Only the Spirit of God has the power, di ba, to open the spiritual eyes of those who are spiritually dead. Biro mo siya na. Ang biroin mo, siya na mag-o-open ang spiritual para daw maunawaan mo ang mga bagay na spiritual. Hanapin mo siya. Opo. Kawawa ka naman pala. Hindi mo na siya nakita. So bulag ba na tayo hanggat di natin siya nakikita, di natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ngayon, yung mga taong dati nang nasa born again churches, siya pala ang paraan. Kaya pala naman di nila naunawaan. Tagal-tagal na nilang miyembro eh. Kailangan pa lang hintayin. Sibot yan. Pero pastor, ano po? So ang claim niya, hindi lang siya si Christ, hindi lang siya sa Melchizedek. Diyos. Diyos na siya. Siya din ang Espiritu Santo. Yung role ng Holy Spirit, inangkin na rin niya. Blasphemy ito. Blasphemy po Nung ito. panahon po ng Israel, baka binato siya. Hindi. Opo. Babato ito hanggang mamatay. Mata lang niya ang walang latay. Opo. Totoo po yan. Kasi pipikit siya, kaya walang latay. Lahat may latay. Siyempre. Di ba? Lahat ay matatamaan, pero mata. Talagang pipikit mo. Mag-asasara yan. Hindi masasangga yun. Oo. Isang Yun lang. Isa lang pang samga. Sige. Sabi po dito, kaya niya pa rin po ito, WRB. When we allow someone sent by God to open our spiritual eyes, we will be able to see things from God's perspective. And the change in our life and ministry will become obvious and people will take notice of it. Your life and ministry will become even more glorious. Grabe. Ito ha, tingnan mo ha. Someone sent by God. Hindi, yung salita pa rin when we allow. Ibig sabihin, may kakayahan pala tayo na hindi i-allow. Pag ang Grabe. Diyos pala ang pumilo sa'yo, may kakayahan kang hindi siya payagan. Aba. Kasi sabi niya, when we allow the Holy Spirit, the man of God, diba? The man of God. Ibig sabihin, kombinasyon talaga. Yung siya, yung work niya bilang tagapagpahayag na makakapagpadilat ng spiritual na mata at yung tao rin ang mag-aalaw. Grabe. Oo, siya nang mag-aalaw sa Diyos, kay Butchal, na kumilos sa buhay niya. So in the end, yung palang tao rin pala talaga ang may kakayahan at siyang dahilan kung bakit siya nakaunawa. Samantalang sa Biblia, no, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1. Ito po ang Biblia, atin pong ikumpara. Ang sabi ni Butchal, kung hahayaan daw ng tao, ibig sabihin may power ang tao na hayaan o pigilan, ang isang tao na siya, tinutukay niya siya, na pangaralan siya, ay maiipaunawa daw sa kanya, sa tao. Ngayon, tingnan natin kung ang tao ba ay may kakayahan sa kanyang sarili na maunawaan, na buhay ng kanyang sarili. Ang sabi, Ephesians chapter 2. Sabi dito, as for you, you were dead in your trespasses in sin. Dead in your trespasses in sin, in which you used to walk when you were conformed to the ways of this world and of the ruler of the power of the air. The Spirit who is now at work in the sons of disobedience. Pero mo, patay. Ang isa palang tao, ang sabi ng salita ng Diyos, bago siya nakakilala sa Panginoon, wala siyang kakayahang pahintulutan o tanggihan. Bakit siya patay?
Sabi doon, nung una kayo patay sa spiritual dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. At sino ang sinusunod ng isang taong patay sa spiritual? Satanas. Si Satanas. O, wala siyang kakayahan. No? Di niya... Na sa sarili niyang lakas ay buksan o sarhan. Ang Diyos lang ang may kakayahang magbukas ng isip ng tao. Tuloy mo sa verse 5. Sabi dito, made us alive with Christ even when we are dead in our trespasses. Sino? Sabi dyan, tayo binuhay. Sabi sa verse 4 po, Pastor. Oh. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Kita mo, sino ang bumuhay sa atin? Si Butchal po ba? Si Butchal ba? Ay na naman, yan na naman. Ang Diyos, muli, sabi rito. Sa kanyang, sa kakabagan ng kanyang biyaya. Sa kayamanan ng kanyang biyaya. Maliban na lang po, Pastor, na kiniklaim talaga niya yon, na siya yun. Yes. Si God. Hindi, talagang kiniklaim niya. Kiniklaim talaga niya. Na hindi lang siya si Kristo, si Melchizedek, siya din ang Holy Spirit, Aba. at siya rin ngayon ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-o-open ng paningin, na spiritual na paningin. But God, the Father, made you alive. O yun siya na rin ang God the Father. Ba ay mahabang ano pala, Habang lumalalim, nagiging wanis. lumalabo. Lumalabo. Habang lumalalim, lumalabo. Di ba? Tingnan mo, but God in His mercy, but He made you alive when you were still dead in your trespasses and sins. God the Father ang nagbumubuhay. Oh, ngayon, siya na daw. Siya na. Grabe, oh. Paghahayaan mo siya, the man of God na ang iyong mata ay idilat, papaunawa sa'yo niya. So, ito po ay blasphemy. Hindi mo pwedeng, kung ikaw po ay orthodox o yung karaniwan ang pananampalataya na tinatanggap ng lahat ng evangelicals, ay malamang na hindi po kayo papayag sa kasinungalingang ito na si Butchal na pala ang nagpapadilat sa spiritual na mata ng mga tao kung hahayaan nila si Butchal na siya'y tanggapin. Kaya kailangan tanggapin talaga nila si Butchal, no? Kasi kung hindi pala, hindi niya ngayon mapapadilat ang matang spiritual ng tao. So, ilan lang ang grupo ni Butchal. Baka nga ito si Butchal, baka wala pang 1,000 ang membro. So, sa buong mundo pala, no, maliban sa Malaysia na mayroon siyang counterpart, sa buong mundo, maliban sa Malaysia at Pilipinas, na may apostol na tinawag na gaya ni Butchal, ay lahat ay patay. Hindi madidilat ang mata. Walang kaligtasan para sa iba. Kawawa naman So, sila. ito ay may claim ito ng ano eh. Siya na yung savior eh. Hindi lang siya yung depository ng grace Ang ng Diyos, grace. eh. Siya na yung Savior. Nakatago sa doktrinang ito na siya na yung nagbibigay ng Espiritu. Di ba yung sinabi niya noon na as I pray, I will impart to you the Holy Spirit. Di ba? Napaka-tricky po nitong doktrina niya. Oo. So talagang inaangkin niya. Na ang Diyos kasi lang ang pwede magbigay ng Espiritu eh. Hindi ang tao. Miski si Pablo, hindi po siya nagbigay. Nag-pray siya sa Diyos para magkaroon ng banal na Espiritu, upanahanan. Siya hindi, straight siya eh. I will impart to you the Spirit of God. So, habang ako'y nananalangin, ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi na ang Diyos ang nagbibigay. Grabe, no? Ano? Kasi yung salitang ibibigay ko sa inyo, ang banal na Espiritu, sa Kanya nang gagaling ang banal na Espiritu. Sino pa ba naman ang hindi maniniwala na ito talaga po ay bula ang buro? At bakit siya eh? Katubayan talaga eh. Siya po'y inayawan din ng mga kasamahan niya sa Taguig. Opo, may nakausap ako na a certain bishop ng Taguig, ministerial, na siya po pala ay tinanggihan din doon. At ang ginawa niya, kumalas siya doon sa ministerial ng Taguig at nagsolo siya, nakakuha siya ng 10 church sa Taguig. Pero minimal lang dahil mas marami yung naiwan na totoo. Kasi ang dihinan din daw kung bakit po siya hindi tinanggap nitong isang leader, no, na certain Pastor Archie, ay dahil nasa katuruan niya ng pagiging apostol, hindi matanggap ng mga kasamahan niya. Tapos siyempre, hindi siya matanggap doon, pumunta siya sa ibang lugar. Dahil yung mga tao sa ibang lugar ay tanggap ng tanggap. Kahit hindi kilala, basta pabor sa kanila. Makikinabang tayo dito. Maganda ang resulta sa atin. Biruin mo, kasama na natin ito. Ito pala ay leader ng ministerial, Taguig, at ito daw ay pastor ni Cayetano. So marami pong
Marami pong maling impormasyon na kumakalat na siya pastor ni Cayetano, di umano. At may nagsasabi sa akin na yun ang pagpapakilala niya. Maski si Pastora Maris. Nag-chat siya sa akin, nakilala mo ba si Wilbert Botchal? Sabi ko, inarinig ko lang niya noon. Pero hindi ko siya kilala. Eh, yung daw pastor ni Cayetano, ewan ko. So, hindi ko na sinuri. Yung pala, ito pala siya. Pala siya, nagpapanggap pala siya ng apostol. At siya rin pala ang Melchizedek. Pantay siya kay Melchizedek. Kung di man siya sa Melchizedek, kapantay. Kasi may anointing siya, may karapatan siya eh. Siya rin pala ang Espiritu Santo na. Kasi siya na rin pala ang nagmumulat ng spiritual na mata. At siya na rin pala ang Diyos Ama. So, ay natural. Talagang babatuhin siya hanggang mamatay. Kung siya nasa Israel, mangaral siya ng ganito. Ay pag di siya mata lang talaga niya, walang latay. Ano pa? Pastor, ano po i-deny nila yan na hindi yung meaning, pero yes, pero tingnan mo. Naging confusing po yung isang teaching ay Open the head. parang ano. Ano pa? Sunod natin na titingnan na kanyang katuruan mismo. Sa student manual yan, no? Opo. Yan at siguro po yung nandiyan sa ano. Ano yun? Meron din. Ano yung kasunod niyan, ano? Open the heaven. Purpose. The purpose group. Yeah. One of the goal of our ministry is to bring transformation in our city, making the heaven open. O ba? Is what will bring, yun nga, is what will bring transformation. Ano yung tingnan mo? Ang isa daw sa ating goal ng ministry ay magdala ng transformation sa ating syudad. Kapatid, hindi po yan ang goal ng ating ministry. The goal of the ministry of true shepherds, of true pastors, are not city. You cannot transform the whole city, kapatid. You are not governor. You are not president. A pastor is not a barangay captain that you can transform the barangay. And we cannot transform even one person. We are not the transformers. Hindi po tayo transformer. It's the Holy Spirit who will transform individuals who are true Christians. Opo. God will not transform the whole city for the sake of you. It is not your duty to transform a city. Wala po sa Bible yan. Ang mga apostol, siya'y lumaban sa city. Paano transform ang city? Kalaban sila ng city. Ang mga hindi Kristiyano ang namamahala sa syudad. Hindi mo kayang i-transform yun. And only God can save an individual from sin. Opo. And only those who are saved by God from sin, by grace, through the work of Christ, can be transformed. Yun ang nasave ang matatrans ng kapatid. Individual and transformation. Even the church, you cannot transform. Because in the church, there are also sheep and goats together. Yung doctrine ng, yung comparable ng wheat and tares. Na sa isang field, yung kingdom of God ay gaya sa isang field na mayroong wheat, mayroong trigo, at mayroong mga damo, kasamang damo. Hindi mo yan kaya na ma-determine 100% na lahat ng papasok sa church ay tunay na Kristiyano. Kaya kita mo, hindi nga nila napansin, pumasok na pala ang bulaang guro sa loob ng iglesia, si Butchal Hindi nga nila nakita. Yung pang isang Kristiyano, nagpapanggap na Kristiyano. So hindi mo matatransform. Even the church, you cannot transform it Because may halo pa rin dyan, hindi Kristiyano. O paano may tatransform ang city? So it's a highfalutin. It's an unimaginable na goal. You cannot transform a whole city or even half of the city. You cannot transform it. Only God can transform in that city individuals who are born in the Spirit. Hindi po pwede yung ganung goal sa Kristiyano. Yan ay ang background niyan Kingdom Now theology. This is now the kingdom. Kasi mayroong 5 mountains of society na kinoconquer ng mga apostol. Nasa likod yan. Yung mountain of politics, mountain of education, at dyan daw mamamahala ang mga
apostol. At sila daw ang magtatayo ng kingdom ng Diyos. Sinisira mo nga ang iglesia, tayo mo pa ang kingdom ng Diyos sa lupa. Yung ang isa ng iglesia, hindi mo nga mapag-isa. Ang nangyayari, hinahati-hati na sa pamamagitan ng false teaching mo. Hindi po kayo church builders. Church grabber, destroyer. Ayun. Church destroyer. Biruin mo, papasok mo ang isang church na wala namang problema dati. Tapos pagkadating mo, hahatiin mo dahil maglalagay ka ngayon ng maling doktrina na kakaiba sa doktrina nila dati. Natural. Nasisira yan. Paano mo sasabing church builder ka? Nasisira nga ang church dahil sa'yo. So, it's a lie. It's not true that you are building the churches. You are destroying the churches. Ano pa ang sinasabi? Ang alam ko, Pastor, itong ECB na ito ay under the oversight of their church, yung the Lord of the City Light. Yan ang church kasi ni Butchan. The church of, church of the city. Light. Parang gano'n po. ECT, The church, tama, City Light Church. The City Light Church. PCLT. May kasunod, Brother RJ? Ano pa? Yung dati po yung tinalakay natin yung... Wala na ba tayong papakita? Meron pa po dyan? Sige, ipakita natin yung sunod. May kasunod pa, Brother RJ? Ating ipakita yung kasunod. Okay, kung nagloko na, okay. Yan na lang muna tayo matapos. Okay. No? Sa sunod natin, talakayin yung iba. So, yun lang po. Sa sunod po ay atin po muling papakita ng mga katuruan, itong mga mismong mga manual na ito sa pagtuturo ni Apostle Wilbert Butchal, kung saan ito rin pong katuruan na ito ang ini-espouse na ngayon ng mga kasapi lang, no? Hindi naman lahat ng pastor sa Infanta, Quezon, kasapi nila. Yun lang naman, 10 lang ata yan. Parang ganun po. Doon sa 10, 2 lang naman ang kilala ko doon. At kilala ko sila. So, kung kayo po ay may katanungan, kung kayo po ay miyembro ng isang iglesia ng church na kasapi po sa kay Butyan, mag-isip po kayo dahil yung pong si Butyan ay malinaw po sa aming pagsusuri at sa sinasabi ng mga legitimate na scholar ng Biblia ay mali-mali po ang interpretasyon. At kung kayo po ay mananampalataya sa isang bulaang guro, baka po kayo hindi po kasama sa hinirang ng Diyos. Dahil ang hinirang po ng Diyos ay may banal na espiritu. At yung banal na espiritu, hindi po yan papayag. May discernment. May discernment po yan. At hindi po yan basta madadaya. Kung yan po yung madaya man, pansamantala lang, malilinawan po yan. Kaya po kung kayo po ay miyembro ng mga iglesyang yan na pinangungunahan po ng mga pastor, nakasapi dyan po sa Infanta Alliance of Infanta Ministers, kayo po ay malaya po na magsaliksik. At naandyan po yung aming iba pang mga videos, nandyan po sa aming page, sa TNG Ministry page, at malaya po ninyo yan na inyong pakinggan. Kung kayo po ay nangangailangan ng gabay sa pagsusuri kung sino po ang apostol na yan, si Wilbert Butchal, na leader na po ngayon, malinaw na pinagtatanggol po nitong Alliance of Infanta Minister. Kasi hindi ko po naman sila bigla na lang gumawa ng page sa Facebook at bigla ako pong nakialam po sa usapin ng aming iglesia. Bakit kayo nakikialam sa usapin ng aming iglesia? Aming iglesia yun. That's private na usapin. Hindi nyo naman yun church. Pakialamanan nyo yung church nyo. Diba? Hindi naman namin kayo pinapakialamanan. Bigla kayong sumasabat sa usapan. So yun po yun. Po, Pastor Derek, hanggang sa muli. At nawa ay manatili kang sa katotohanan. Habang nag-aaral ka, ay hindi ka madala ng mga Nawa po, Pastor. Sige po, God bless you all. God bless you. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Gandang gabi. Gandang gabi po.